Okay, so magandang araw mga ka-agricol tayo. So for today's video, mangunguha tayo ng Tricantera. So kung hindi pa kayo familiar, Madre de Agua, para ipamerienda sa mga alaga nating manok. Okay, so tara, kuha tayo. Yan. So sa mga hindi familiar, ito po yung tinatawag nating Tricantera. Madre de Agua siya. So bakit ba mahalagang pakainin natin or pagmeriendahin natin yung mga alaga nating hayop? Nasa stage na sila ng pangingitlog. So dapat hindi sila nakakaramdam ng gutom para hindi bumabagsak ang egg production. So dito nagbibigay siya ng protein plus calcium. Mas masusuportahan yung kanyang pangingitlog. So dapat bago kayo mag-alaga kahit anong hayop yan, dapat may alam kayo na pagtataniman or pagkukuhanan ng mga natural materials katulad nito mga to. So makikita nyo meron dyan mulberry, meron din tayo yung mga katulad nito kamote tops. So mga leguminous na nakagala. So pakita mo naman, ayan, nakikita nyo may dahon din tayo ng kawayan, may saging. So lahat to, Tricantera to. Baka po malito kayo meron din tayong tinatawag na lipa. Hindi po ito yung lipa ha. So makuha pa tayo, dadamihan natin para sulit. Ito, tingnan nyo, gubat lang siya Pero at least hindi nagagastos kaysa bumili tayo ng feeds na ipapakain sa alaga nating hayop. So meron tayong tanim nito, tingnan nyo guys parang gubat lang siya. So mura lang ang cuttings nito, pwede kayong kumuha, kung may mahihingihan kayo pwede rin naman. So make sure lang na mas bata yung ipapakain natin, yung mga talbos, para mas masustansya. Kasi yung crude protein niya pagka medyo matanda na, wala na rin So paliwanag ko sa inyo yung pagkuha ng protein, kung bakit siya nagkakaroon ng protein sa mga susunod na episode, kung bakit siya tinawag na leguminous plants Okay, so tara, kuha pa tayo, damihan natin. Sabay punta tayo dun sa alaga nating manok. Papakita ko sa inyo gano'n sila kasaya. Kuha pa tayo So ganito lang, simple lang pagkuha nito. Ikakat mo lang dito. Kaya pag nakat mo siya, ayan, tatanggalin mo to. So sa ganito kabilis, tutubo na agad to na ibabaon lang natin para mas dumami pa ulit yung sa next harvest natin, magbubunga na siya. Lahat po ng magugulang na sanga babalik natin sa lupa, itanim para dumami yung harvest natin sa susunod. So tara, bigyan natin sa alagang manok. Makikita nyo guys, meron din tayong fish pan. Ayan, meron tayong mga bibe. Ito may laman yung tilapia. So naubos na ang duckweed, pero meron pa rin namang kaunti. Kung mapapansin nyo, meron siyang duckweed. Source pa rin yan ng crude protein natin para sa mga alagang hayop So dito sa farm, discuss ko lang, meron tayong baka, meron din tayong baboy, manok, meron din tayong bibe Siyempre meron din tayong mga alagang aso, which is si Bruce tsaka si Oreo Nakita nyo yung bibi natin guys, inupos na nila yung mga seedlings kung Tricantera. Ganun sila kalupit So ito guys, pupunta tayo dito sa free range chicken para magpamerienda. Pero hindi natin to bibigyan din natin yung ibang mga nakakompine So tara, pasok tayo. Tignan nyo kung gaano sila ka-agresibo Kahit buksan ko yung pinto, tingnan mo, dito hindi lang chicks ang nag-aagawan sa akin, pati chicken
So, dito, everyday nakaka-harvest tayo ng more or less nasa 5 eggs. So, meron din tayo mga naka-confine. Pini-free range din naman natin sila. Actually, yung iba ngayon, alpas. No? Naulan. So, kaya siya naka-free range. Meron siyang silungan doon. No? So, ito lang yung free range area niya. Kung mapapansin nyo, medyo malawak. Kasi sa requirements ng organic, dapat meron tayong 1 square foot per chicken. So, kung tara! Ito yung isang example natin ng mga manok. Quality chicken. Black meat siya. Medyo bata pa to. Simani. No. Ayam Simani. So marami tayo niyan. Nag-for sale na rin tayo, no. Meron din tayong barred Plymouth Rock. So makita niyo Black Astrolorp, no. Ito yung barred Plymouth Rock natin. So papakita ko sa inyo yung tanda. So itong tandang natin ngayon, ito isa sa mga breeder natin. Kung makikita nyo, no, nagre-range siya ng hanggang 4 to 5 kilos. So ang laki. Ito yung payat pa yan. Ngayon papakita ko sa inyo yung collection natin ng egg ngayong araw. Okay, so ito na yung mga fresh eggs natin, no, na harvest. So ito ay 2 days, so makakakuha pa rin tayo mamayang hapon, no, magko-collect pa rin tayo kasi every time naman nangingitlog pa siya. Lagi lang natin unahan, then huwag natin kakalimutan bakit tayo nagpapamerienda, para hindi sila magutom at para hindi kainin nila yung kanilang mga itlog. Make sure din na lagi may tubig para hindi sila uhaw, para dire-diretso, no. Then papa-identify ko sa inyo, no, papakita ko na rin sa inyo. Kung makikita niyo, meron tayong maliit na itlog, no, na medyo puti. Ang itlog na to ay tinanggaling sa Silky Chinese Chicken, no. Meron din tayo, ito yung medyo medium size. Tatali ko daw, naambon. Ito yung brown, itong medyo brown lang na to ay sa Ayam Simani. Meron din tayo dito, pure brown egg, fresh na fresh to, kalalabas lang, mainit-init pa sa puwet. Ang itlog naman to ng Plymouth Rock. Then, ito kung makikita nyo, may spots, no? Yan. Nakita nyo, itong mga may spots na yan. Mga Black Astrolorp yan. So, mga hybrid. Then, gumawa na rin tayo ng video kung gusto nyo malaman kung anong pinagkaiba ng organic egg sa brown egg. So, panoorin nyo yung previous video natin, no? So, ayun lang for today. Then, happy eating. Don't forget to subscribe, like and share, and support our channel. Agri, cool tayo!